Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, AFP ready na? Nako, nagtatanong po tayo kasi itong si former President Duterte mga kababayan nanawagan na, no, sa military, no, dahil sa sobrang korupsyon sa ating bansa. Patungkol po riyan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Na-shock si PBBM, yan, nasa thumbnail din po natin. No? So dahil nga po riyan, i-share din po natin itong video na kung saan sinabi po ni Senator Bato de la Rosa na let's get ready to rumble, parang boxing na ito. Dahil po sa mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno, no? Sa ating bansa na kung saan hindi nga talaga nagkakasundo ang ating Vice President at President, mga kababayan. So, etong sabi niya, no, Senator Bato, let's get ready to rumble. Si Vice President Sara po ang kanyang sinasabihan sapagkat kailangan maghanda ni Vice President Sara Duterte sa kung anumang mga darating pa, no, na mga panggigipit sa kanya. Okay? At isa na nga po dyan sa sinasabi natin panggigipit mga kababayan, ito na po yung yung naging aksyon ni President Bongbong Marcos Jr., no? Doon po sa pagbabanta di umano ni Vice President Sara Duterte. Nagsilbi na nga ng warrant subpoena ang NBI mga kababayan kay Vice President Sara Duterte at maghaharap po sila sa Friday. Abangan po natin yan, no? At ito pa mga kababayan, i-share din po natin. Vice President Sara Duterte may reaksyon sa naging talumpati ni Speaker Romualdez, no? Mamaya bigyan po natin ng reaksyon yan, pero bago natin simulan yan, eto. Dito po natin simulan kay Senator Bato de la Rosa. Eto mga kababayan, pakinggan po natin si Senator Bato. Teka lang. Eto po. Sabi niya, let's get ready to rumble. Ito. Let's get ready to rumble. The more you hurt her, the more she's fighting back. Ganon yung ugali ng Duterte. So yan mga kababayan, let's get ready to rumble. The more you hurt her, no? Sabi ni Senator Bato de la Rosa, the more she fights back. Siyempre naman, di ba? Hindi pwede ganyan na ka na lang, di ba? Palagi ka na lang kasi nung hindi pa, eto explain lang natin mga kababayan, kasi nung hindi pa po, no? Hindi pa po nasa unit team pa si Vice President Sara Duterte, kumbaga, no, hindi pa siya nagtiwalag sa administrasyon. Grabe, di ba? Kahit binabanatan na siya ni Tambaloslos, ganun pa rin. Hindi siya nagsasalita, wala siyang aksyon. But now, nakita na po natin kung ano po yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Na kung saan the more na ginigipit, sinisiraan si Vice President Sara Duterte, the more yung eagerness na magsalita na talaga patungkol dito sa mga panggigipit na ginagawa nila. Let's get ready to rumble. Ibig sabihin po, prepare po si Vice President Sara Duterte para pagdating ng araw, anumang mga panggigipit pa ang gagawin nito, administrasyon at ng House of Representatives, no, ay ready po. So yan mga kababayan, ito panoorin po natin si Vice President Sara Duterte dito po sa naging talumpati ni Speaker Romualdez. Ito, pakinggan po natin to. About me, they are an affront House of Representatives. They are an attempt to erode public trust in this institution, to sow division, and to create chaos. So yan mga kababayan, to show evasion and chaos. Ang tanong, sino po ba ang nagsimula ng kaguluhan ito? No? Eto lang Speaker Martin Romualdez, wag niyo pong lukuhin ng taong bayan, no? Sino po ang nagsimula na
na manggipit, no? Si Vice President Sara Duterte ba? Yun yung tanong eh. Kaya nga sinusupalpal natin agad-agad mga kababayan kasi baka makalimutan kung sino po ang nagsimula. Baka hindi po naaalala ni Speaker Romualdez kung sino talaga ang punot dulo ng mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno. We choose unity over division, dialogue over conflict, and cooperation over confrontation. Why these baseless accusations? The answer is simple: to divert attention from the mounting evidence of fund misuse under her leadership at So yan mga kababayan, ito daw na pag-aano ni Vice President Sara Duterte, no? To divert attention. Itong mga drama-drama daw na ginagawa is to divert attention. Teka lang. Baka si Vice President Sara Duterte ang diversion ninyo, no? Sa mga totoong issue ng ating bansa. Huwag yung baliktarin yung totoong kwento, di ba? Kasi si Vice President po ang ginagamit ninyong diversion. Dito po sa mga totoong problema ng ating bansa. Ano po 'yun? Flood control, projects, no? Yung mga budget, pamimigay ng ayuda, pagbebenta ng gold. Yung issue ninyo sa Okada na wala na because of these hearings, mga kababayan. Dapat sana yan po ang pinag-uusapan. Kasi kayo po, no? Kayo po na nandiyan sa House of Representatives, hindi naman kayo mga malilinis no? In fact, mayroon po kayong yung mga issue na dapat sagutin na hindi lang binabato ng mainstream media sa inyo, di ba? Ano po yung sinasabi ko? Yung issue po diyan sa Okada, yung bribery case, mga kababayan, di ba? Ang totoo niyan, no? Si Vice President Sara Duterte ang ginagawa ninyong diversion, no? Para malihis po yung atensyon ng mga Pilipino, no? Mag-focus po dito. Instead, dito po sa mga totoong issue ng ating bansa. Huwag niyo pong babaliktar. Ay nako, Speaker Romualdez, huli ka na. So yan po ang naging reaksyon ni Vice President Sara Duterte. Tinawanan lang po si Romualdez. Pasalamat ka, tinawanan ka pa di ba? Pasalamat ka Romualdez at tinawanan ka pa ni Vice President Sara Duterte. Huwag niyo pong lilihisin, no? Yung totoo. Iyan na lang, kayo po ng mga nanonood, mga kababayan. Ano po ba talaga para sa inyo, no? Para sa inyo, hindi po para sa kanila. Si Vice President ba talaga ang gumagawa ng mga diversion para malihis daw yung misuse of funds? Or ginagamit ng House of Representatives, no? Itong si Vice President para ma-divert, hindi na sila makapag-focus sa iba pang mga dapat imbestigahan. I think mas maraming maniniwala doon sa si Vice President ang ginagawa ninyong diversion para malihis po ang atensyon ng taong bayan dito po sa mga issue na dapat ay inyong iniimbestigahan. Di ba? Anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po at eto na. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ang pamagat po nito mga kababayan, kapapasok lang, People Power Part 2 na. Nako, nagtatanong po. Former PRRD nanawagan sa mga militar dahil sa korupsyon sa bansa. Eto, pakinggan po natin. Siya yan, What is the worst? Well, we'll slap our hands and say that the military is takot. Kaya sinabi mo Hindi ko sinabi yan. Ikaw ang nagsabi. What is the worst manifestation? Siya yan, Hindi ako. What is the worst? Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Basta hindi yan kudita, hindi yan basta sabi lang ng military. You are oppressing people
and you are spending our money like water. So grabe mga kababayan, no? Spending our money like waters, no? Parang talagang sinasahod lang nila eh, no? Sahod na sahod po nila yung pera ng taong bayan, no? Talagang totoo po, parang tubig po ang malakas po ang agos, no? Ng pera sa administrasyong ito. Kaliwat ka ng pamimigay mga kababayan ano ang resulta? Is this ayuda project of this administration helping, no? Helping our kababayans, no? I think nakakatulong for 1 week. For 2 weeks? Okay, 2 weeks. How about the sustainability, no? Of this ayuda, no? Kasi hindi po trabaho ang binibigay nila. They are making Filipinos na maging lazy, tamad, mga kababayan, and maging dependent, no, sa gobyerno. Is that what you want, mga kababayan? Hanggang sa matapos po ang termino ng administrasyong ito, maging dependent itong ating mga kababayan dyan sa pamimigay ng ayuda. Pagkatapos po ng administrasyong ito, anong mangyayari? Sanay na po sila. Hindi na po sila magtatrabaho. At maybe, magagalit na po sila sa gobyerno. Bakit? Wala nang ayuda eh. Siyempre, i-stop po yan ng susunod na administrasyon. Bakit? Wala namang wala namang magandang resulta. Grabe talaga. Pati kami in the coming days, it is only the military who can correct it. Are you saying a military junta can answer? No. Sinabi ko sa lahat yan, magtanong ka ng sundalo, mga opisyal dyan, sinabi nang magpunta ka. Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Now, to answer your question, ibig kong sabihin ang military, well, it's an option sa military. One, they just can sit there sa upuan nila, doon sa bukid, maglinis ng barel. Magsabi lang sila na we are not anymore. Hindi na sila magkudita na magpunta yung tangki digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. What do you mean out, Mayor? Hindi Getting sila out sa- means I don't know. Basta hindi yan kudita, hindi yan Basta sabi lang ng military, you are oppressing people and you are spending our money like water. Pati kami in the coming days, mawawalaan kami ng aming retirement, magalaw. Hindi kami sasali sa inyo. Great question would be, yung ito with sincerity. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung tanongin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Sabihin mo sa amin. Kasi nagpapatulong kami to get the answers. Sana we cannot get a correct and accurate or true answer from kami ang magtanong. Barado kami ngayon eh. So under the constitutional provision of the right to be heard, kailangan
Sagutin ninyo yan. Ito lang mga kababayan, no? Iba talaga pag presidente natin ay may alam sa batas. Napansin ko lang or even vice president or kahit sinong opisyal na may alam sa batas, meaning attorney, mga kababayan, abogado, prosecutor, basta abogado siya. Ano po ang gusto kong i-point out? Iba no? Kay dito kay former President Duterte, kay Vice President Sara Duterte, maririnig mo yung word na constitution in every speech that kailangan isingit, no, yung mga batas-batas. Mabibigkas nila yung constitution, no? Unlike dito kay President Bongbong Marcos Jr., mga kababayan, hindi, ewan ko lang pero kung meron man siguro bihira po natin, no, marinig na magbabanggit po siya about the constitution, the law, mga kababayan, because he is not a lawyer, no? What I'm trying to point out, mga kababayan, sa susunod po, lahat kasi tayo, kung hindi man lahat, maybe most of us, no, nabudol. Sa susunod, wala na po sigurong wala na sigurong magpe-presidente na hindi abogado. Diba? Para at least maging proud tayo. Kahit saan dalhin na may alam sa konstitusyon. The right to be heard, the right to be informed. Importante yan. Constitutional provision yan. Mr. General sa military. And the right of the people to seek redress of grievance. Kayo lang ang makabigay niyan ngayon. The right of information, you protect that right and allow us to use it. And we are seeking for redress of grievance of the abuses of government. Huwag na lang yung dalawang babae na inaano nila. Karaming sabi, ganon, tantrum. Hysterical yun, hindi yun ano. Kung ikaw may kasama ka na worker mo, nag-delirium na, what are you supposed to do? Ako sa isang tanong naman. Mr. Military, give us that right. The right of information that is true and correct, the right of redress of grievance, and the right to protect us. To be short of challenging Browner na. To be short of challenging Browner na tapon niya. Wala akong tina-challenge. I don't have a challenge to anybody. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now, tell me kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? So yan mga kababayan, ako, grabe po yung yung mga pinapakawalang mga words ni President Duterte, dating President Duterte, no? I'm sure mga kababayan na magkakaroon na naman po ng maglalabas na naman po ng statement dito si General Bronner, no? Patungkol po dito, syempre pakakalmahin niyo rin. 'Di ba? Naglabas po si General Bronner, I think kahapon, 'di ba? Ng statement to calm down the
yung mga military. And maybe this time, mga kababayan, mag-iisip na naman po sila ng script or something na masasabi, no, to calm down again, no, this military, mga kababayan, dahil dito sa sinasabi ni former President Duterte. What do you think? Abangan po natin, bukas siguro meron na or mamaya, magkakaroon na naman yan ng statement si General Bronner about po dito sa mga sinasabi ni former President. Nasasanay kasi tayo no? Nasasanay tayo sa President. Former President na pala ito. Former President Duterte. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion, or kritisismo sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.